Hello guys, isang mapagpalang oras at pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Continuation po, WWTA Season 30, bali Part 15. Part 15 na guys. To God be the glory po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat sa patuloy-tuloy nyo pong pagsubaybay sa mga ganito kong content. Si God na po ang bahala sa bawat isa sa atin sa pagbibigay po natin ng pagkakataon na hindi man live na magkakaharap tayo pero alam kong nakikita nyo ako dumadaan ng mga content ko sa mga wall nyo. Meron tayong interaction kahit hindi ko nadidinig yung mga sinasabi nyo sa akin. Nararamdaman po natin ang isa't isa na meron talaga tayong ginugol ang bawat isa sa atin. Halimbawa, lagi mo talagang pinapanood yung mga part by part ng mga ganito kong content. Ibig sabihin, nakikipag-interact ka sa akin, sinusubaybayan mo. Tapos nakikita ko yung pangalan mo sa mga nag-review, yung iba, nagbibigay pa ng puso. So, kahit hindi mo ako nakakausap ng live, ng real time, alam natin sa isa't isa na nagkikita tayo. Yun po yung isang magandang ginawa ng technology sa mundong ito, na kahit nasa kabilang bahagi ka ng mundong ginagalawa natin, nakikita ka ng ibang kababayan mo o kahit ng mga foreign people. So may interaction, hindi kagaya dati na napakabagal ng technology. So sabi nga po ng mga pastor at mga paring napapanood ko, gamitin natin ang tama, gamitin natin sa ikabubuti ng bawat isa ang enhancement ng knowledge ng tao. Pero meron pa rin pong mas matinding knowledge. Mas matindi po ang knowledge ng mga masasamang espiritu kaysa sa mga AI, kaysa sa mga makabagong technology, kasi sila po'y may talagang taglay na kapangyarihan. So yan po ang pakaingatan natin, isang maliit na paalala lang po yan. Nakasulat din po yan sa banal na love letter ng ating Panginoon. Wala pong kalaban-laban yung mga weapons, yung mga matitinding technology iniimbento ng tao sa kapangyarihan ng mga black spirit na gagamitin po ng Antichrist. Ang talagang original Antichrist po ay si Satan. Gagamit lang po siya ng isang taong napakasama. Tapos parang yung makapangyarihan po ni Satan papasok dun sa taong yun. Yun po yung Antichrist na susulpot in a very near future dito sa generation natin. So magpakaingat po tayo. Panghawakan po natin ng mahigpit ang pagtitiwala at pananalig natin sa mag-ama. Amen. Kasi hindi po talaga tayo kayang iligtas ng sarili nating strength, ng sarili nating lakas, ng kayamanan natin, ng mga bunker natin, ng mga ginto natin, ng mga diamonds natin. Hindi po yan pwedeng ipanlaban. Sabi nga po ng salita ng Panginoon, ng mga pastor na matutuwid, ng mga propeta, ng mga matutuwid na pare, ang labanan po hindi labanan ng sandata, hindi labanan ng pera, hindi labanan ng kayamanan, kundi ito po'y labanan ng espiritu na nandyan, nakalutang, nandyan sa palibot ng mundong ito. So magpakaingat po tayo guys. Ang sandata po natin ay ang banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon na sikapin nating isabuhay, sikapin nating ilagay natin talaga sa pang-araw-araw nating routine, sa pang-araw-araw nating motivation. Yan po ang panlaban natin at yung pagmamahal at tiwala at faith natin sa ating Panginoon. Kasi faith is the completeness of love, good deeds, hope. Yan po, pag sama-samahin po natin yan po yung pinakamahigpit na faith na pwede nating ipanlaban sa lahat ng kasamaan ng mga masasamang minions ng kalaban natin, Panginoon. Amen. Mag-ingat po tayo, guys. So sabi po nitong pastor na to, ito na po guys, para magkaroon na to ng ending. Kasi umahaba na po. Part 15 na po ito, guys. Part 15. Thank you so much po sa inyong lahat, guys. Maraming salamat po talaga. Sabi po nitong pastor na to, nagbigay po siya ng parang pinaka-summarize. Sabi niya these four are the gateway to freedom for those living through growing darkness, hostility, and temptations. So number 1 po, 1 John 1:4, freedom 2 from emptiness. Remember, Jesus already said our lives are to overflow. From John 7 verses 37 to 39.
and that what we are, and to have an abundant life. John 10 verse 10. So number 2 po, gateway according to John. So number 2 po, sabi ng pastor na to, ito po yung summarize sa kanyang dokumentary na napanood ko po. A month ago na yata, guys. A month ago, nilagyan ko lang po ng notes. Ito po yung mga pagpapaliwanag niya. Number 2, 1 John 2 verse 1, freedom from guilt. Remember, Jesus who said, neither do I condemn you. John 8 verse 11. So number 3 po, 1 John 2 verse 26, freedom from deceptions. Satan is a liar. John 8 verse 44, and comes to kill, steal, and destroy. John 10 verse 10. So guys, ito pong pinauulit-ulit kong mga verse, ito po yung talagang importanteng ibinigay ng pastor na to. Kaya pasyalan po natin guys, basa-basahin po natin. Ilalagay ko po dito sa mga parts ng sunod-sunod kong ano na to, parts ng season 30 ko na to. Tapos number 4 po, 1 John 5 verse 13, freedom from fear. Jesus said, He is the way, John 14 verse 6, and is preparing a place, John 14 verse 2. So as He reminded the disciples, John 14 verse 27, don't be troubled or afraid, rather abide connected to me, John 15 verse 4 to 5. So tama po itong mga quotation na to, tama po itong pag-summarize ng pastor na to, kasi nakalagay po ito talaga sa love letter ng ating Panginoon, at saka sinalita po talaga, inuttered po talaga to, iniwan din po itong tagubili ng ating Lord Jesus sa kanyang mga tapat na disciples at followers nung panahon na siya po'y nagtatawid pa ng mga ng mga gospel niya na inutos po sa kanya ng ating Creator, ang ating Diyos Ama. Amen. So guys, mag-iingat po talaga tayo. Tapos ito pa po, clear observation ng pastor na to. Ito po yung quotation na sinabi niya. Ito po yung mga lessons na naobserbahan ng pastor na to. The gateway to freedom from emptiness, guilt, deceptions, and fear, because the ultimate security against Satan's antichrist is confessing the true Christ. So talagang kailangan talaga guys, nakakapit tayo sa lahat ng banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoong Hesus. So sabi po niya, number 1, 1 John verse 1 to 1, Jesus is God's Word. Jesus is the Word of life. So tama po, kasi ito sinalita din ng ating Panginoong Hesus. So isa pa po, number 2, ito po yung sinasabing security against Satan's antichrist. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po ito guys, 8. Sundan nyo pa po para po maging po ito, maging dagdag booster natin sa faith natin. Ilalagay ko po itong mga importanteng verses na to sa bawat part. Sana po talaga guys, nakakasunod kayo sa akin. Sana po talaga kahit katiting lang na booster, katiting na pitik, nai-enhance ko pa po yung konting faith ng bawat isa sa atin. Dagdag po ito sa pang-araw-araw nating weapon, sa pang-araw-araw nating motivation na i-a-apply din po natin habang tayo nabubuhay pa, habang hinihintay natin yung dakilang araw na lahat tayo loloobin talaga ng Panginoon na mapili niya sa iuutos niya na bigla ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sundan niyo pa po guys, 8 po ito, 8. So isa pa lang po yung nasasabi ko. Maraming salamat po sa inyo guys. Patuloy-tuloy po tayong maglakap, patuloy-tuloy po tayong mag-research ng mga magagandang motivation. Let's all abide in the powerful words, in the powerful gospel of our Lord Jesus. Kasi yun po ang magliligtas sa atin guys. Huwag po tayong bibitaw, huwag po tayong magpapatalo sa lahat ng deception, materialism at apostasy ng ginagamit ng mga minions ng kalaban ng ating Panginoon. To God be the glory po, may kasunod pa po. Sundan niyo po hanggang magkaroon ng final part. Maraming salamat po talaga. Si God na po ang bahala sa bawat isa sa atin. God bless us all po. To God be the glory po ulit. And always be steadfast in your faith to our Creator. Amen.